Ay naku. Multo. Multo. Aray. Mahal na mahal kita. Tapos ninakaf-Montag pala pira ka o. Para buhayin asawa mo. Leche ka. Labis ko. Ikaw rin, huwag kang feeling malinis. Alam ka o lahat. Yang pera mo, galing sa pagbebenta ng sarili mo. Ikaw. Gusto mo lang ako lokohin para magkaanak. Naku, grabe pala to. Aray. Kuya. Pasensya na kuya, hindi sinasadya. Gusto mo rin mamatay? Ha? Kuya, kahabagan ka naman. Tulong. May pumate. Tulong. Aking nakita sa mga bituin, kung siya'y ihahandog, tigil ang baha sa Jiangnan. Malulutas. Pulubi ka lang, gusto mong makipag-agawan sa akin bilang prinsesa ng Donggong. Kung anak mo ako, mas dapat mong unawain ang sitwasyon. Kangalam Kao Lang. Sana hindi na lang ako nakilala bilang prinsesa ng Donggong. Zhao Zhao, ang galing Montag. Ikaw lang nakakagusto sa kanya. Simula bata pa, kasama na niya. Mga salbahe, madumi na ang isip niya. Tito, galing siya sa mahirap. Huwag kang maloko sa kanya. Tama na. Prinz, Prinsesa, ganito ba? Ang pagpapalaki niyo sa anak niyo, dugo rin ni Zhao Zhao ang mahalika. At saka, pantay-pantay ang lahat. Anong karapatan niyang mangmata? Bakit nasa labas si Zhao Zhao ng 5 taon? Nga, ang hirap ng pinagdaanan ni Prinsesa Zhao Zhao. Lolo, kasalanan kayo palaha. Hindi kasalanan ni Papa at ni Mama. Tama, nagkamali ka. Ipag-utos, ang maliit na prinsesa ay walang disiplina. 3 araw na pagkukulong, isulat ang dizigi ng 100 beses. Salamat, Lolo. Mabait naman pala siya. Ang 7 anak, dalhin mo si Zhao Zhao para magpalit ng damit. Opo. Halika na, bata. Magpadala ng mga lihim na tiktik. Nagkaroon na ba dati sa dakong Jiaonang? Mahiwagang bagay na tinatawag na sitong, nakakabuhay ng patay. Nakakapag-usap sa isip ng tao. May ganitong mahiwagang bagay pala sa mundo na sitong. Ipapahanap ko agad. Tandaan. Dapat lihim itong gawin. Hito. Tatay, ang aking mabuting tatay, nasaan ka? Nasaan siya? Kakaiba, nagpalit lang ako ng damit, bigla na lang siyang nawala. Baka ayaw na niya sa akin? Ding, host, Makengat. 100% Kismet mode einer activate. 100% Kismet. Wow, nakakasabik. System, buksan ang recording mode. Recording function ay na-aktivate. Sabihin Montag. Sino ang mas magaling, ang emperador o ako? Gago, matanda na ang emperador. Wala sa iyong lakas at kabataan. Wow, grave naman ito. Kung gusto mong ituloy. Sa susunod na pagtulog, alam mo na ang gagawin, di ba? Pero, ang pagpatay sa emperador, ito ay malaking kasalanan na pwedeng ikamatay. ADE. Ay. Walong haya. Sige, papayag na ako sa iyo. Maita. Huwag kang matakot, kung may tao, ako na ang bahala. Sino ang nandiyan? Lumabas ka.
Ah, Pusa lang pala. False alarm lang. Wala talaga, pusa lang. beauty na lang maliit ako. Sige. Ngayon, oras na para tapusin ang ating negosyo. Terra. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ano ang pangalan mo? Zhao Zhao. Bakit ka nandito? Ako, ang prinsipe, ay nagpadala ka ng tao para sabihin sa emperador na hindi ka namin mahanap. Ang aking mabuting tatay, naligaw ako kanina. Salamat sa kanya, nailigtas niya ako. Mabuting tatay, kilala mo ba sa palasyo? Ang isang batang lalaki na ganito kataas? Ang tinutukoy mo ay siguro ang hostage ng kalabang bansa. Suan Yuan Hao. Mas mabuti na huwag mo siyang lalapitan. Ah, hostage pala. Pero kanina, nakita ko ang konsorteng naglalasing. Kung hindi siya sumaklolo sa akin, malamang patay na ako. Pangangalo niya. Sa palasyo, ang pinakamahalaga ay huwag makialam sa iba, naiintindihan mo. Oh, Pinahanap ka na ng ama. Tara, umuwi na tayo. hoy tatay, huwag doon. Naku. Doon sila nagkikita ng lihim, tatay. Naku, si Prinsipe Kui. Bastos. Hindi pwede, hindi dapat malaman ng emperador kung hindi tiyak na kamatayan. Walang tao doon? Hanapin Montag agad. Mahal na konsorte, ang tanging solusyon ay alisin si Prinsip Che. Ang salita ng 6 na taong bata, walang maniniwala. Mahal na prinsipe, hindi ganyan ang nakita mo. Nandiyan na siya, daladala niya ang kanyang paninirang puri. Konsorte Son, huwag kang gagalaw. Mahal na prinsip, huwag. Halimaw, huwag mong saktan ang aking ama. Tari, umuwas ka. Hoy, huwag kang mahulog sa akin. Mahal na prinsipe. Huvak. Mahal na prinsip, huwag. Gago, ano ang ginagawa mo? Naku. Umalis ka. Ama, hindi ganyan ang nakita mo. Mahal na emperador, si Prinsip Chi ay may masamang balak sa akin. Pakiusap, ipagtanggol mo ako. Mabuti ka pala, QI. Dati mga babae lang sa palasyo, ngayon pati konsorte. Ngayon, pati konsorte ay hinahawakan mo. Walang hiya, hinawakan mo ang babae ko. Hindi ka o inakala. Ganyan pala si Prinsipe Chi. Akala mo nakatago ka sa mga tao. Hindi kita makikita. Ama, pinagtripan ako ni Konsorte Son, hindi ko siya ginanoon. Siya. Mahal na prinsip, huwag mong ibintang sa akin. Mahal na emperador, gagamitin ko ba ang puri ko para siraan si Prinsip Chi? Kung hindi ka maniniwala, ipapakita ko na lang. Ang sanggol sa tiyan ko at magpapakamatay. Si konsorte ay babae sa mundo. May babae bang gagamit ng puri para manira ng iba? Achi, aminin Montag na. Ako'y magpapatotoo, ang hari ng apoy ay may masamang balak kay binibining konsorte. At nagmamalaki pa siyang sinasabing, ang babae ng hari ang siyang natutulog ko. Mapanirang puri ka. Munting kaibig-ibig. Dalin siya sa bilangguan at ipapatay sa takdang aw. Bitawan ninyo ang aking ama.
Zhao Zhao, umurong ka. Lolo, ang aking ama ay tunay na inosente. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon. Seryoso lang na laso. Isang batang kakilala lang ang tumindig para sa akin. Sige, kapag nalampasan ko ito, aalagaan ko siya ng mabuti. Sabi ko na't masama ang kapalaran mo. Kakapangalan mo lang bilang anak ng tiyuhin, may ganitong malaking problema. Munting prinsesa, siguradong mapapahamak ka kasama ng hari ng apoy. Akay. Munting prinsesa, pinapayuhan lang kitang kumalma. Bakit mo ako'y tinulak? Ang sakit ng tiyan ko. Tawagin ang manggagamot. Kung may mangyari man sa sanggol sa sinapupunan ni Consorte Son, ayong lahat ay papatayin ko. Ikaw ang nagtulak sa akin. Lolo, isusumbong ko si Consorte Son sa pakikiapid. At pagkalat ng kaguluhan sa harem, karapat-dapat siyang mamatay. Mahal na hari, ang munting prinsesa ay nagsisinungaling. Ang tiyan ko'y naglalaman ng iyong supling. Hindi ako makikiapid. Tiyak ang munting prinsesang ito, para lang mailigtas ang kanyang ama, ay ginawa akong parang may sala. Mahal na hari, ako iyong ipagtanggol. Ama, Zinanggong Zhao Zhao, ay lumaki sa kabukiran, madaling magsinungaling. Hindi dapat paniwalaan ang kanyang mga salita. Zhao Zhao, alam kong ayaw mong mapunta ang tiyuhin sa bilangguan, ngunit hindi mo dapat. Akusahan si Consorte Son ng walang besehan. May ebidensya ako. Mahal na hari, ang munting prinsesa ay nagsasabi ng kung ano-ano. Dali-dali siyang alisin dito. Ihanda ang aking paglalakad sa silid-aklatan. Gayon ka o malalaman. Zenobia talaga ang nagsisinungaling. Zhao Zhao, ano ang iyong ebidensya? Si Consort Son ay kasalukuyang nakikipagtalik sa guwardiya, nalilimutan ang lahat. Ang kanyang pulang pampitis ay nakabitin pa sa baywang ng bastos na lalaki. Higit pa rito, sinabi pa ni Consorte Son sa guwardiya, "Napapatayin ka." Nagsisinungaling siya. Mahal na hari, ako iyong ipagtanggol. Nagsisinungaling ba ako? Magpadala ng mga tao, suriin ninyo ang buhok at damit ni Consorte Son. May lupa bieo wala? Tingnan mo ulit, may lason ba talaga sa silid tulugan? Ayan, nalinawan na ang lahat. Mahal na hari, kahit hindi kayo maniwala sa inyong asawa, maniwala naman kayo sa batang dinadala niya. Imbestigahan ninyo ito. System, bakit buntis SI concubine son. Tapos nakikipagtalik pa sa guwardiya? Yung bata sa tiyan ni Concubine Son. Anak din ng guwardiya, kaya sinadya niyang magasan para isisi sa emperador. Naku po. Ang laking sungayng lolo kong hari. May dahon at konting lupa sa buhok ni Concubine Son. May lupa rin sa manggas niya. Mahal na hari, nadapa lang po ako. Mahal na hari. Nakita talaga ang lason sa silid ni Concubine Son. Babae. Emga tauhan. Hatakin niyo siya at linggisahin hanggang mamatay. Opo. Mahal na hari, tinatanggap ko ang parusang kamatayan. Pero talaga bang maganda ang ugali ni Prince Chi? Kanina, talagang pinilit ako ni Prince Chi. Anong ginawa ko sa'yo? Bakit mo ako gustong patayin? Sabi nga, ang taong mamamatay, magsasabi ng totoo. Aminado na si Concubine Son. Hindi siya magsisinungaling kay Prince Chai. Bukod pa, kilala naman sa kalibugan si Prince Chi. Hindi imposible na ginawa niya ito. Naku, patay na, isasama pa ang tatay ko. Kahit hindi parusahan ng lolo ko ang tatay ko ngayon, hindi niya ito makakalimutan. Ama, ang panganay mong anak, masasama ang balak.
Parusahan ninyo siya ng husto. Mahal na hari, parusahan ninyo siya. Wala na talaga, kailangan ko nang gumamit ng pamatay. System. Nasaan yung recording function na binuksan kanina? Recording function. Narito po. I-play mo yung recording para mailigtas ang tatay ko. Pero hindi pwedeng makita ng iba ang system panel. Kung magpapakamatay ako ngayon, mamamatay ka rin. Grabe ka, host. 666. Mahal na lolo, noong nasa probinsya pa ako. May nakuha akong mahiwagang bagay na nakakapag-record ng pangyayari. Kanina, sinadya kong i-record ang nangyari. Ano ito? Huwag mo akong idamay. Prince. Ngayon naniniwala na ba kayo sa akin? S.A. Mundo. Paano mayroong ganitong kakaibang bagay? Emperador, mamatay ka. Umalis. Mabuti. Talagang mabuting anak mo ako, ama. Ama, lumaban ka na. Ito ay pagkakataon para magpakita ng kabutihan. Mahalagang pagkakataon. Umalis. Huwag kang gagalaw. Kung papatayin o pahihirapan, gawin mo na agad. Dalhin ang dalawang ito at patayin. Mahal na hari, nakamali po ako. Mahal na hari, patawarin Montag ako. Dalhin palabas, nagkamali po ako. Patawarin Montag ako. Mahal na hari. Ama. Ayos ka lang po ba? Kung hintayin pa kita, nasa kabaong na ako. Mahal na hari, kanina po ay gustong sumugod ng prinsep. Pero nauna lang po si Pito. Ama, ayos ka lang pabiye? Ayos lang. Tawagin ang manggagamot. Ama. Ayos po ako. Buti na lang ay ligtas po kayo, ama. Ang mga anak ko, kanina ay lahat umatras, ako lang. Ang pinakaayaw kong si Pito, ang tumayo para sa akin. Binabati kita, tagumpay mong naibunyag ang balak ni Concubinson. Naiwasan ang pagkalaso ng emperador at maagang kamatayan. Progreso ng misyon para iligtas ang Zhao, isa 0% na. Zhao. May merito ka sa pagbubunyag ng kasamaan ni Concubinson. Sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Lolo, gusto ko pong isang tao. Oh. Sino ang gusto mo? Sao? Lolo, gusto ko po ang isang hostage sa palasyo. Xian Yuan Hao. Ipatawag ang hostage na si Tsuan Yuan Hao. Siya pala. Zao. Bata ka pa. Huwag mo nang hayaang agad-agad ka ng baboy na ito. Ano ba ang inisip Montag? Gaano na pakalaki si Sao? Ano ba alam niya sa pag-ibig? Sao, sabihin mo sa lolo. Bakit mo siya gustong makita? Lolo, kanina po nang malaman kong nagtataksil si Concubinson. Muntik na akong mahuli, siya ang nagligtas sa akin. Gusto ko siyang pasalamatan. Hala, pasasalamat ay pasasalamat, pero ang paglalagay mo ng tao sa tabi mo ay medyo hindi angkop, di ba? Gusto ni Zhao sa kanyang itsura. At gusto pa siyang gawing future husband. Ha. Hindi, talagang hindi pwede. Ha. Chia. Wag kang masyadong mag-alala. Bata pa si Zhao. Ituring na lang natin siyang kasama sa pag-aral. Aprobado ka una ito. Salamat pa, Your Majesty. Tingnan mo. Ito ang palasyo na ipinundar ko para sa iyo. Dito na tayo titira sa ating tahanan.
Teka. Ang palasyo ko, bahay mo na nga. Paano naging bahay din ito ng batang ito? Papa, hindi siya mahirap na bata. Nangako siya sa akin. Napaglaki niya. Sasamahan niya akong pamahalaan ang palasyo. Kayo. Gusto ko siyang maging future husband ko. Halika rito, ipaliwanag mo sa akin. Ang palasyo ng sino ang pamamahalaan mo? Eri. Biro lang, Papa. Anong tingin-tingin mo? Ang bunso kong mahal gusto kanya kaya hindi kita pahihirapan. Salamat pa, Tito. Sige, mga tauhan. Dalhin niyo sila. Zhao. Bukas ng umaga, puntahan mo ang Reyna. Ang iyong ina para magmano. OPO. Prinsesa, kain na. Sino ang nagpaluhod sa iyo? Sino naman ang nagali sa aking mahal na anak? Papa, bakit mo pinabalik ang sumpa na yon? Dahil sa kanya, hindi na ako gusto ni Lolo. May kinalaman ito sa malaking plano ko. Ayokong maghirap ang aking sisi, kaya siya na lang ang isasakripisyo. Papa, ano pa ang ibig sabihin nito? Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Tanong ko lang sa iyo, gusto mo bang maging pinakamahalin na prinsesa sa buong mundo? OPO. Ngunit, Your Highness. Si Zhao Zhao ay anak ko rin. Bakit kailangan siyang isakripisyo? Wang Sha. Kung gusto kong umakyat sa trono, kailangan ko ng magandang reputasyon para sa bayan. Kailangan siyang isakripisyo upang matapos ang malaking layunin ko. Bukod pa, nakita mo naman ngayon, Nangong Zhao Zhao. Isang maliliit na mapagpanggap lang talaga siya. Bakit ka pa mag-aalala para sa kanya? Sige na lang, sana hindi siya masyadong masaktan pagdating ng panahon. Sa buhay na ito, parang utang ko sa kanya. HMP. Halika, dalhin kita para makilala ang aking ina. Oo. Kakaiba, nasaan ang aking ina? Ano? Hindi pa nakakita ng Reyna na pilay ang paa. Talagang anak niya, kagaya niyang nakakainis. Umuwi ka na. Sa mga susunod na araw, hindi mo na kailangang magpaalam. Ha? Ina, nasaan ang mga alilamong naglilingkod sa iyo? Dito lang nagpapabaya. Nang iinsulto ka ba sa akin dahil sa kalagayan ko ngayon? Hindi ba't lahat ay dahil sa iyong ina? Huwag mong apihin sa hawshaw. Kailang kako, ha? Nakalimutan ko ang ina sa harap ko. I captured and I Jiang Wangshu. Siyempre ayaw niya sa akin. Anong tunog iyon? Jiang Elfhe. Huwag kang magmalaki, ang maliit na prinsesa ay nagpaalam sa iyo. Iyon ay paggalang, kung magaspang ka pa sa maliit na prinsesa. Huwag mong sisihin ako kung sasabihin ko sa prinsip. Sige, sabihin mo. Kahit ano pa ang mangyari, wala na akong halaga sa palasyong ito. Hindi na mas masahol pa kaysa ngayon. Ang reyna ng Qi sa palasyo, ganito pala ang buhay niya. Ha, mabuti, ayaw mong sumunod. Sa susunod na 3 araw, hindi ka nakakain. Ito ang kapalit ng pag-offend sa maliit na prinsesa. HMP. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Ganito bien ninyo palaging trinado ang aking ina ha. Kung hindi ka nasyahan, maliit na prinsesa, maaari ko pa siyang gawing mas miserable sa mga susunod na araw. Ikaw, lumuhod ka. Anong ibig sabihin nito? Maliit na prinsesa, ako ay matandang lingkod ng palasyo sa loob ng 30 taon. Kahit ang prinsip ay hindi ako pinapaluhod ng basta-basta.
Hindi ko alam na hindi ko pala mapapagalaw ang isang alila. Ang kakaibang bagay na ito, bukas pagpasok sa palasyo, sasabihin ko sa lolo kong hari. Nang mabiri. Nagbibiro ka lang, maliit na prinsesa, hindi ako maglakas loob. Kung alam mong alila ka, dapat mong gampanan ang tungkulin mo bilang alila. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, aliping na lamang sa amo? Natuto na ang alipin. Inay, nakikita mo? Sa mga asong di sumusunod. Kailangan latiguhin. Napakabait ng inay ko, maganda't kahabag-habag. Kung ako siya, mas lalo akong magiging masama. Toto yan. Si Jiang Shiha ay Aiden ay Jiang Wangshu. Ngunit magkaiba sila ng ugali ng husto. Kahit nang magbalik loob siya, ay hayin si Niang Gongjin at Jiang Wangshu ay dahil kay Niang Gongjin na pumatay sa pamilya ni kanang kanselor Jiang Xingdao at si Jiang Wangshu bilang anak ng Jiang. Hindi lang di umimik, kundi nakipag-ibigan pa sa kaaway. May ano BASA mukakeo? Bakit ako tinitingnan? Siguro dahil ang galing ng paglatigo ko kanina. Napatulala sila. Kanina, di nagsalita si Cao Cao, mukhang. Ang narinig ko'y kanyang iniisip. Talagang Diyosa si Cao Cao mula sa langit. Ang tagapagligtas ko. Kung hindi, paano ko maririnig ang iniisip niya? Tama ka, masyadong mahina ang loob ng inay ko. Kaya hinahayaan niyang apihin siya ng mga to. Ang galing nung inay. Hintayin mo, pagbalik ng prinsip, paparusahan kita. Tatanungin ko rin ang amang duwag. Kung siya ba ang may utos na tratuhin ng ganito ang inay ko? Prinsesa, buti nandito ka. Tulungan enyo po ako. Tak apa mahalawang. Bakit ka ganyan? Prinsesa. Ang mga sugat ko, mula sa prinsesa. Ete, alam kong may kapansanan ka at may hinanakit. Pero di mo pwedeng bagbugin ang mga alipin. Kung malaman ni Ahi, magagalit siya. Ese, paulit-ulit na Achay, akala mo. Ikaw ang prinsesa ni Chai. Ang pwesto ng prinsesa ni Chi, ipinagkait lang ng inay ko. At buong mundo ang nakakaalam. Na ang inay ko ang tunay na minamahal ng prinsipe. MGA Tauhan. Ipatawag ang ama ko. Gusto kong malaman. Kung may utak ba ang ama ko. Kung harapan kaming ipagkanulo ng amang duwag. Para sa mag-inang mapagpanggap. Ako mismo, si Nangong Cao Cao ang magpapasya. Paalisin ng magandang ina ang masamang ama. Cao, ako ang iyong ina, subukan mo. Kung hindi dahil sa aking achi, hindi kita ililigtas. Ano? Bakit ang bait mo sa tiyahin? Siguro dahil pareho kaming normal ng tiyahin. Ano ang nangyayari? Achi, ako ang mali. Hindi dapat ako nakikialam sa pagdidisiplina ng mga tauhan ni Ed. Naglit si Ed. Masamang ama, kung ngayon ay muling maglakas loob kang. Maging sunod-sunuran ng walang pag-isip, huwag mong sisihin ako. Mag-usap tayo ng maayos, lumayo ka muna sa akin. Ahi, Narito pa ang aking asawa. Prinsesa, maging desente ka. Asawa, ano ba talaga ang nangyayari? Wala nang dapat sabihin. Kahit sabihin ko, hindi ka naman maniniwala. Ikaw, sabihin mo ang totoo. Maniwala ako. Hey! Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Masamang AMA. Tatanungin kita ng isang bagay. Ikaw ba ang nagpahintulot sa mayordomo na apihin ang aking ina? At hindi siya pinakain? Kalokohan. Siya ay prinsesa, kahit ano pa ang mangyari, hindi dapat. Isang alipin ang mang-api sa kanya.
Ikapitong prinsip, ako po ay. Mabuti ayon sa batas, dapat patayin ang aliping ng api sa prinsesa. Pero, dahil matagal ka ng alipin sa palasyo, 50 palo na lang. At palayasin sa palasyo. Ama, ano ang masasabi mo? Lanan, Ikapitong prinsip, kahabagan ninyo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. hindi ka papatayin pero hindi ka rin makakaligtas sa parusa. Gawin na lang ang sinabi ni Zhao Zhao. Mga ine. Lanan, Dapat mong pasalamatan ang iyong ina. HMP. Sai. Paumanhin. Kasalanan ko, hindi ko naasikaso ang mga alipin. Kaya marami kang pinagdaanan. Prinsesa, alam kong mabuti ang puso mo. Tulungan mo ako. Aki, mali ang pagtreto ng mayordomo sa ate mo. Pero sa loob ng maraming taon, kahit walang malaking ambisyon, may kontribusyon naman siya sa palasyo. Pwede bang bigyan mo siya ng mas magaan na parusa? Ang iyong highness, mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. HMP. Ngayon, hindi ako magsasalita. Titingnan ko kung ano ang gagawin ng tatay mong sugarol. Mabait si Zhao Zhao. Pero hindi ko matitiis na isang hamak na alipin. Ang manahas na tapakan ng daan ng pamilyang imperial. Mga tauhan. Hatakin at patayin sa pamamagitan ng pamalo. Crown Princess, tulong ako. Suminad AKO. Ang iniutos mo at ng maliit na prinsesa. Umalis ka. Princess, Hindi ko alam na ganito ka kasama sa sarili mong kapatid. Chi, nagsisinungaling siya. Sinabi ko lang sa kanya. Nasabihan ang ate mo na huwag kang istorbohin. Kailan ko sinabing saktan niya ang ate mo? Amy, masama ang tiyuhin kong hari. Sinabi niya dati na dapat ituring namin ni ina ang palasyo bilang sarili naming tahanan. Binigyan ko kayo ng konting respeto. At ginamit niyo pa para mang-api. Ang nangyari na yon ay tapos na. Sa hinaharap, mas mabuti na huwag na kayong madalas pumunta sa Chai Palace. Yi tari mong trader, ikaw na sugarol. Sa wakas ay nagpakita ng tapang. Walang galang. Akala mo ba hindi kita mapapalo? HMP. Aki, nakalimutan mo na ba ang ating pinagsamahan sa loob ng maraming taon? Noon. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Ang nangyari noon, hindi ko makakalimutan. System parang may mali. Si Jiang Wangshu na iyo na palaging. Nagmamalinis at nanggugilt trip lang. Kailan pa siya naging mapagsapalaran? Tama ang hinala mo, host. Noon ay, mukhang si Jiang Wangsha ang nakakita sa sugatang si Nangongchi. Pero ang totoo, si Jiang Zi ang marunong ng medisina. Si Jiang Zi ang nagligtas kay Nangongchi. Si Jiang Wangsha ulit. Hinabol ng mga kalaban na dinala niya, nahulog sa bangin, at nabali ang dalawang paa. Akay, Ikaw pala noon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabali ang mga paa ko. Naririnig din ni Xihe ang mga iniisip ni Zhao Zhao. System, parang naririnig ng ina natin ang usapan natin. hindi siguro. Dati naman hindi nangyari ito. Hintay ka, mag-email ako sa superior ko para itanong. Ate, hindi ko alam, yung mga kalaban ang dumating doon. Palagay ko, may problema sa nangyari noon. Airy. Pinapahiya mo ulit ako sa pamamagitan ng butler. Talaga nga. Nalaman ko ang katotohanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Jiang Wangshu. Mula ngayon, wala nang kapatiran sa pagitan natin. Nakakatakot. System, wag mo nang itanong sa superior mo. Si ina mismo ang nagsabi. Zabi ka unang gabi imposible namang. May ganitong malaking pagkakamali ang system. Tulad ng inaasahan, ako lang. Ang nakakarinig ng iniisip ni Zhao Zhao, mukhang. Ako ang pinili ng tadhana. Ete, kahit nawalan ka ng mga paa. Naging asawa ka naman ni Prince Chi. Noong nalaman kong gusto mo si Achi. Agat kong. Pinakasalan ka niya. Hindi ba zapat yun? Pero SI Prince Chi, ang Tinjin as UNI Crown Princess, White Moonlight. Dahil lang sa nagkamali siya sa taong nagligtas sa kanya. Aki, Lumayo ka sa akin.
Achi, nangako ka na gaganda ang buhay ko habang buhay, hindi ba? Totoo ang mga pangako mo? Mga pangakong batay sa kasinungalingan. Hindi dapat paniwalaan. Kung hindi ka nakisali, hindi sana nasaktan si Sayan ng ganito. Simula ngayon, ang aking Chai Manor ay hindi kayo welcome. Unkle, wag mo kaming paalisin ni Ina, hindi ba't sinabi mo? Napaborito mo ako? Si Sisi pala ang paborito ni Papa. Mukhang wala na akong silbi dito. Kung gayon, ituring mo na lang si Sisi bilang kapatid na babae. O kaya naman bilang iyong anak na babae. Pero hindi ko alam kung payag ang prinsipe. HMP. Hindi mo ba nakikita? Nagselos ang paborito kong anak. Kung may delikadesa ka, umalis ka na nga. Inay, umalis na tayo. Ayaw ko na kay tiyuhin. HMP. Hey! Sihe, ako ang may kasalanan sa'yo. Hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para sa iyong paa. Mapapatawad mo ba ako? Hindi. Ang lahat ng paghihirap na dinanas ko sa palasyo, dahil lang sa isang paghingi mo ng tawad, ay mawawala na ba? Ano? Nangong Chi. Maghiwalay na tayo. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Bakit mo gustong makipaghiwalay sa akin? Aminado ako. Na noong una ay mahal kita kaya nang ligawan mo ako. Agad akong pumayag. Pero patuloy na sinasabi sa akin na pamalit lang ako. Na si Jiang Wangshu ang tunay mong mahal. Sa ilalim ng iyong pagwawalang bahala, patuloy akong inaapi ng mga tauhan. Ang lahat ba ng ito ay dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan? Ay mawawala na ba? Sa maliit na bagay ay makikita ang malaki. Kahit isang maliit na tagapamahala ay kayang apihin ang ating prinsesa. Tari, marami palang tiwali sa palasyo. Ako ang may kasalanan. Mula ngayon, ayusin ko ang mga tauhan at araw-araw akong magmamakaawa. Hanggang sa mapatawad mo ako. Sihe, huwag tayong maghiwalay, pwede ba? Ayaw mong makipaghiwalay. Dahil lang ang nagligtas sa iyo. Ay ako imbes na si Jiang Wangshu. Pero kung sakaling may dumating na bago, na nagligtas sa iyo, ano na ang mangyayari sa akin? Masyadong matalino si Inay, hindi tulad nitong tatay kong tanga. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pagkakaiba ng pag-ibig at utang na loob. Tama ka, hindi pa ako mature. Sihe, payag akong palayain ka. Pero pwede bang bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Huwag kang umalis, Inay. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mong tahanan, Paano mo ayusin ang buong mundo? Iligtas ang dakilang Zhao. Dapat magsimula sa pag-ayos ng palasyo. kaya mo yan, Tari. Sundan mo ang asawa mo, panoorin natin yan. Ini, hintayin mo ako. Inay, huwag mong isipin na hindi matalino si tatay. Pero mabuti naman siya, yung tungkol sa pamamahala. Siguro hindi niya alam yon. Mga tauhan. Ipag-utos mo. Simula ngayon, linisin ang reputasyon ng palasyo ng Chai. Lahat ng gumagawa ng krimen at nagtatago ng katotohanan, parusahan ng palo. Palayasin sa palasyo. Opo. Tara, dalhin kita sa kusina para kumain ng hita ng manok. Tagapamahala, itong pera ay para sa iyo. Sa mga susunod na pagbili, huwag mong kalimutang bigyan ako ng pabor ha. Sig, siguradong yayaman ka.
Eri. Itonang. Ilan na ba nating nakitang sikreto ngayon? Hindi naman marami, Penguelo Palang. Alas negatibo siyam, 45 ng gabi, bumili ng alipin, sinuhulan ang tagapamahala ng kusina. Huwag kang malungkot. Para na rin tayong nakatulong sa paglilinis ng palasyo. Ang dami naman nito. Zhao, salamat sa paalala mo. Ngayon ko lang nalaman na maraming alipin na mapapanggap at mapangapi. Sa hinaharap, magiging mahigpit ako at disipinahin ng mga tauhan. Binabati kita sa matagumpay na pagtulong kay Prinsip Chi na makilala. Ang tunay na mukha ng kanyang minamahal, 15% na ang natapos sa pagliligtas ng dakilang Zhao. Ang taong ito na siksitong ay hindi rin mabuti. Okay lang na tawaging Prinsip Chai. Pero bakit kailangan pang idagdag ang sipsip? Hindi na ako sipsip mayon. Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa pakikialam. 15% pa lang ang progreso, napapagod na ako. Huwag kang mawala ng pag-asa sa bawat 20% na natatapos. May premyo ka, mas mataas ang gawain, mas malaki ang premyo. Sinabi mo agad, talanggan mo kayo, kaya kayo pa? Nga pala, ngayon sa korte, nagsumite ng petisyon ng prinsipe ng Gennan at ang sensor. Nakontrolado na ang baha sa Gennan, espesyal akong inutusan. Ni Ama na dalhin ka sa palasyo. Pupunta ako sa silid-aklatan para makipag-usap sa iyong lolo. Maglaro muna kayo. Oo. Balita ko, maraming masarap na pagkain sa kusina ng palasyo. Gusto mo ba? Ayoko. Hindi mo gusto. Sabi kayo na nabiye, hindi kayo laging naliliga. Ito na bumalik na kayo. Sa pagkakataong ito, ang dami kong narinig na kismis. Ilang beses na muntik na akong mahuli. Ay! Nayan kayo lang nalaman yung Reyna Dowager pala. May relasyon pala dati sa Minister of Rights. Hindi nag-asawa ang Minister of Rights. Para lang mag-alay ng katapatan sa Reyna Dowager. Akala ko dati, may gusto siya sa kapwa lalaki. Siya. Bata pa si Zhao, walang malay sa sinasabi. Para sa akin, hindi ito ganun kalala, wala pa sa tatay mo. Lumabag sa kinaugalian. Sino bang nagsabing hindi? Huwag mo akong titingnan ngayon na pogi ang tatay ko, noong bata siya. Mahilig siyang magsuot ng pambabae at dahil dito, naging crush siya ng Fifth Prince. At hinagkan ng sapilitan, hahaha. Ngayon, hindi ko siya bibigyan ng kaunti. Walang malay sa sinasabi. Naalala ko na. Noong bata pa ang Fifth Prince, sinapok siya ng sako. Ikaw ang gumawa noon, di ba? Sa lahat ng ito, sa tingin ko okay pa rin sila. Ang pinakamasaklap Ay ang lolo kong emperador. Hala, itong batang ito, magsasalita na naman ng kung ano-ano. Ang lolo kong emperador, kahit na mayroon siyang pinakamaraming babae. Pero mayroon din siyang pinakamaraming sungay sa buong mundo. Dumaan kami sa 4 na palasyo. At nakita namin ang 3 konkubina na nagloloko. May kasamang guwardiya. May kasamang eunuko at ang pinakamalala, may kasamang babae. Sabi mo, hindi naman sila pinapansin ng lolo mong emperador. Bakit pa niya sila ipinasok sa palasyo? Siguro para balansehin ang relasyon sa harapan at likuran ng palasyo. Ay, oo na no. Akala ko may kakaibang hilig ang lolo kong emperador, hahaha. Nangong Zhao. Ang lakas ng loob mo, manghusga sa emperador, alam mo ba ang parusa? Lolo, bakit ka nandito? Hindi lang ang lolo mo ang nandito. Kami rin ay nandito. Lolo, pakiusap huwag mo akong patayin, pakiusap. Hindi ba't ito ang side palace? Bakit nandito ang lahat? Huhu. Ito ang aking silid-aklatan para sa mga pulong. Paano ako nandito? Napakasama ng taong walang direksyon, sinira niya ako. Huhu. Ano ang gagawin ka o? Ha. Tumayo ka.
Kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Ama. Mas mabuting pag-usapan muna natin ang mahalagang bagay kasama ang batang babae. Lumabas kayong lahat. Wuyong. Palisin mo ang mga konsorteng hindi ko pa napapasukan. Opo. Malamang sinabi na sa iyo ni Prinsip Chi, ngayon ay may balita. Nasolusyonan na ang baha sa Jiangnan, sa Haoshao. Tatanungin kita, naniniwala ka ba sa swerte at malas? Hindi sigurado, pero sa tingin ko hindi ako malas. Dumating ako para iligtas ang dakilang Zhao. Dapat ay swerte ako. Yay! Sa tingin mo ba, ang prinsip at ang hip ng Jiangnan ay nagtutulungan para linlangin ako? Mga usaping pampamahalaan, tinatanong mo ako, tama ba? 6 na taong gulang lang ako. Kahit alam ko, hindi ko dapat sabihin ng hayagan. Si. Basta alam mo ang katotohanan. Sa tingin ko, mahalaga ito sa buhay ng mga tao, mahal na hari. Mas mabuting magpadala ng iba para patunayan ang sitwasyon sa Jiangnan. System, kung tama ang alala ko, ang baha sa Jiangnan ay hindi pa talaga nasosolusyonan. Pero si Namong Jin, para sa sariling kapakanan, ay pinatay ang lahat ng mga refugee na papunta sa kabisera. Tama. Pagkatapos, ang malalaking baha sa Jiangnan ay nagdulot ng maraming refugee at naging isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng dakilang Zhao. Walang kwentang bida, makasarili, walang pakialam. Sa buhay ng iba. Talagang hindi maganda. Sundin ang sinabi ng batang prinsesa. Magpadala ng mga tauhan para imbestigahan ang totoong sitwasyon sa Jiangnan. Opo. System, Sabihin mo, si Namong Jin ay prinsipe na. sa huli ay magiging hari siya. Bakit kailangan niyang maging ganito ka-ekstremo? Dahil kinamumuhian niya ang emperador. Lubos kong minahal ang prinsip. Bakit kinamumuhian ako ng prinsip? Bakit? Ang lolo mo, hindi siya kailanman nagkulang sa kanya. Marahil, ito ay may kinalaman sa biglaang pagkamatay ng reyna. Ngunit ang tunay na dahilan, kailangan mong tuklasin ito sa iyong sarili. Sige na. Pagod na ako. Lumabas na kayo. Nang Chi. Hindi pa alam ng aking mga magulang ang tungkol sa paghiwalay natin. Bukas, inanyayahan kami ng aking ina na magkita-kita sa kanilang bahay. Plano kong isama si Zhao Zhao. Paano naman ako? Sinabi ko ng abala ka sa trabaho. Pero bukas, wala naman akong ginagawa. Prince, sa palagay ko. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Naiintindihan ko na. Zhao, bukas, alagaan mo ang iyong ina. Papa, mahaba pa ang iyong paglalakbay para suyuin siya. Kailangan mong magsumikap. Anak, kamusta ang iyong buhay sa palasyo? Huwag kang mag-alala, Mama. Mabuti naman ang lahat sa palasyo. Mabuti naman. Kung sasaktan ka ni Prince Chi, sabihin mo sa amin. Kami ang bahala sa kanya. Esan, Mabuting bata, ikaw si Zhao Zhao, di iba? Marami kang pinagdaanan sa labas, no? Lola, Mabuting bata. Pwede mo akong tawaging Lola, tulad ng kapatid mo. Lola, Oo. Mga mabubuting bata, ang gaganda ninyo. Ito ang regalo ko sa inyo. Ingatan ninyo ito. simpleng buhay lang ang lola. Pero mapagbigay sa mga apo. Sayang, napakabait na lola. Pero sinunog ng mga tauhan ng masamang prinsipe. Ay, Buti hindi nasira, lola, para sa iyo. Tangzi, Sabihin mo, may pasobiye talaga si Jiang Wangshu? ang bait-bait ng lola, pero parang wala lang sa kanya. At patuloy pa rin nagmamahalan sa pumatay sa kanilang pamilya. si Zhao Zhao, hindi nagsalita. Baka may nangyaring kakaiba noong nasa labas siya.
na nagpaparinig sa mga malalapit sa kanya. Ikazi sila ang bida, sakit-sakitan, avibati, mahal hanap. Normal lang yan. Paano naman ipapakita ang kadakilaan ng pag-ibig nila? Sa tingin ko, sila atang may akda, may sira ang ulo. Nanay, ang pulseras na ito, simbolo ng pagmamahalan ninyo ni tatay. Hindi bagay kay Sausaw to. Okay lang, mga material na bagay lang to. Bigyan naman natin ng regalo ang mga bata. Lola, ayaw and I Zhao Zhao ing jade bracelet. Kung talagang ibibigay mo, gusto ni Sausaw. Yung hairpin mo sa ulo. Ang bata naman. Miss, bumalik na ang pangalawang anak at si Princess Sisi. Nanay. Bumisita ako. Ate, nandito ka rin pala. Baka maling napakinggan ka dahil kaiwang siya. Hindi gagalawin ng Crown Prince ang pamilya Jiang. Sisi, ang tagal mong hindi dumalaw. Subukan mo tong bagong biling biskwit. Hindi to kinakain ng mga alila sa palasyo. Lola, nahihiya ka bang ibigay to sa akin? Nanay, hindi lang sanay si Sisi sa pagkain sa labas. Hindi ko na kaya. Ito. Ang yabang mo. Akala mo kung sino ka. Aina, tubig. Bilis. Anong hindi makakain? Eto, nakakain naman. Parang baboy lang, hindi marunong kumain ng masarap. Tama, S.I. Zhao Zhao. Kutie, papapatay kita kay tatay. Ako ang kitie, ikaw ang kiti. HMP. At saka, nandito lang AKO na yan. Kung kaya mo, ipapatay mo ako ng Crown Prince. Dunaya kaya. Mabait siya. Hindi ko alam na ganito na pala kapangyarihan ng Crown Prince. Pwede na niyang patayin ang isang prinsesa nang walang pahintulot ng emperador. Bata pa si Sisi, nagbibiro lang, ete, huwag mong seryosohin. Sa 3 taon, makikita mo na ang ugali. Sa tingin ko, masamang ugali na siya noon pa. Ay ka. Onawing ikaw dayan. Kaya mo ba akong talunin, walang kwenta? Inay, ayaw ko sa kanila. Sino ang nagpapagali sa aking anak? Tatay, siya ang nambubuli sa akin. Prinsep, mag-ingat sa espada. Huwag mong saktan si Sausaw. Anak mo rin siya. At saka si Sausaw, tao na ngayon ng aking palasyo. Masyado kang mapang-api. Prinsip, Anong ambag ng palasyo mo? Purihin ako ng mga tao. Dahil pinarusahan ko ang sariling pamilya. Aray! Huwag ninyong saktan si Zhao Zhao. Mahalaga ang mga batang ito. Kahit prinsipe ka. Hindi mo sila pwedeng patayin. Pagbalik ng asawa ko, isusumbong kanya sa emperador. Isang hostage at isang malas na bata? Kahit patayin ko sila ngayon, wala mangyayari. Ginang Jiang. Dahil kay Wang Shu, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung magpupumilit ka, pesensyahan na sa espada. Walang avang espada. Jiang Wangshu, pinapanood mo lang ba na patayin ng prinsipe? Ang ina at anak mo, Ete, matigas ang ulo ni Ajin. Hindi siya makikinig sa akin. Kausapin mo na lang si inay. Nabitawan na. Kung sasaktan mo ang mga batang ito. Tapakan montag muna ang bengkay kao. System, Pano 2? Mamamatay na ba ako? S.A. Bailey NA2? Host, huwag kang matakot. Ang mga tauhan ng emperador. Nagbalita na siguro sa palasyo. Tiisin lang natin hanggang maparusahan ang prinsat. Tumabi ka. Prinsip ng Ongjin, luhod at tanggapin ang kautusan. Siguro ang parangal na para sa tatay ko ang dumating.
Anak ay tumatangga. Sa ngalan ng emperador. Si Prinsipe Nangongjin ay nagtayo ng masamang grupo. Nagsinungaling tungkol sa kalamidad, nagpahirap sa mga tao. Malaking kasalanan ito. Parusahan ang Prinsipe. 30 palo sa bilangguan. Zana maksizi ka. Ito ang kautusan. Imposible. Nag-aalinlangan ka ba sa kautusan ng emperador? Tari. Prinsesa, ang mahal na hari ay may isa pang atas para sa inyo. Huwag kayong magyabang. Tiyak na nalaman ng aming lolo na hindi pa naalis ang baha. At parurusahan ka, ipapadala ka para mag-alay sa langit. Ito ay atas ng paghirang, mismong isinulat ng mahal na hari. Prinsesa Sisi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Zhao Zhao, lumuhod ka at tanggapin ang atas. Sa utos ng langit, ang emperador ay nag-utos. Ang anak na babae ni Prinsipe Zi, si Nangong Xiaozhao, ay matalino, mabilis, mahinahon, at may malaking ambag. Siya ay hinirang bilang Prinsesa Jian, AA, at binigyan ng gintong tigsa 10,000. At libu-libong ektarya ng lupa, ito ang utos. Paano ito nangyari? Prinsesa Sisi, pinag-alinlangan mo ba ang desisyon ng emperador? Huwag po kayong magalit, bata pa po si Sisi, hindi niya sinasadya. Kung may lakas ka, subukan mong patayin ako ulit. Maliit na salot. Ang prinsipe ay nagtangkang pumatay sa harap ng publiko sa Prinsesa Jian na hinirang ng emperador. Mga guwardiya, dakpin siya at dalhin sa Zhongrenfu. Prinsip, naghihimagsik ka ba? Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang lalakat. Tari. Kamahalan. Nararapat lang sa kanya. Sa totoo lang, masyadong pinapabora ng lolo natin ang prinsipe. Ang malaking kasalanan, 30 latiguhin lang ang parusa. Zhao Zhao, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sistema, bakit ganun? Bakit napakalambot ng lolo natin? Sa masamang prinsipe? Sa ibang dinastiya? Ang pag-agawang titulo sa prinsipe ay maliit na bagay na lang. Dahil masyadong minahal ng emperador ang yumaong reyna. Kaya kay Nangongjin, dahil sa pagmamahal sa reyna, ay pinapatawad siya. Mukhang magandang puno, ngunit may masamang suwi. Hay, ang bata na ito, sinabihan na mag-ingat sa pagsasalita, ngunit patago pa ring nag-iisip. Narinig ko na parang galing na si Nangjin. Pumasok sa kanang punong ministro, hindi ka ba nasaktan? Ako ay ligtas, ngunit si Kamahalan Hao ay medyo nasugatan. At si Zhao Zhao. Si Zhao Zhao ay lubhang natakot. Anak, halika at tingnan ka ng tatay. May asawa na, nakalimutan na ang anak. Ang aking sugat, kung mas matagal kang hindi titingin, ay maghihilom na. Ngunit si Kuan Yuan Hao ay malubhang nasugatan. Tatay, tawagin mo ang manggagamot, tingnan mo siya. Dala ko na ang manggagamot, tingnan mo siya agad. Ang palad ng prinsip ay puno ng galit. Kung ordinaryong tao ang tumanggap nito, tiyak na mamamatay agad. Ang munting kamahalan, tila na-activate. Ang isa pang lakas sa kanyang puso, hindi lamang hindi nasaktan sa loob, at nakakuha pa ng malaking kapangyarihan. Parang biyaya sa gitna ng problema. Maraming salamat, Doktor. Mauna ka na muna. Mukhang hindi simpleng tao ang batang ito. Ayon sa aking mga magulang. Kapag natapos na ang gulo sa Dajin, babalik sila para kunin ako. Sa panahong yun, dapat mong pasalamatan ako ng mabuti. Ano man ang gusto mo sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo. Mahal, maaga akong nakauwi ngayon at may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano iyon, mahal? Gusto kong payuhan si Wang Shu na maghiwalay. Ano? Ngayon sa Korteng Imperial, ang partido ng prinsip ang naghahari. Ngunit hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga mamamayan, maraming kalupitan ang ginagawa.
Ako mismo ayaw kong makisama sa kanila. Baka ma-offend ang prinsipe. Hindi lang offend. Ang lolo ko ay nagsalita ng patas, nainggit ang partido ng prinsipe. Sa pahintulot ni Nangong Jin, pinatay nila ang 37 miyembro ng pamilya Jiang. Kahit ang aso sa pintuan ay hindi pinalampas. Pagkatapos, ang sabi lang ni Nangong Jin, na simpleng sunog lang sa bahay ng Jiang. Ang paliwanag niya kay Jiang Wangshu. Sa totoo lang, SI Jiang Wangshu. Hindi naman siya ignorante. Na si Nangong Jin ang pumatay sa kanyang pamilya. Ngunit nang magpakita si Nangong Jin ng pagpapakasakit, pinarawad siya ni Jiang Wangshu. Samantalang SI Jiang Shihi. Matapang na tinangka ang pagpatay kay Nangong Jin. Nang mabigo, nagpakamatay siya agad, talagang matapang. Kung ako, hindi ko marinig ang saloobin ni Zhao Zhao, okay lang. Ngunit pinili ako ng langit, kaya dapat kong baguhin ang kapalaran ng pamilya ng kanang ministro. HMP habang nandito AKO. Hindi magagalaw ng masamang prinsipe ang kahit isang buhok ng aking lolo. Mabait na bata, hindi tulad ni Sisi. Nasira na dahil sa palasyo ng prinsep. Mahal, bukas ko nakausapin si Wangshu para maghiwalay. Paano kung ayaw niya? Kung alam niyang malupit si Nangong Jin, at ayaw pa rin niyang maghiwalay, ituring na lang natin na wala tayong anak. Kanina, sinabi ni Ginoong Wu na hindi pa natatapos ang baha sa Jiangnan. Saan pupunta ang libu-libong mga taong walang tirahan? Huwag kang mag-alala, Bianan, nag-utos na ang emperador. Ang mga tao sa Departamento ng Paggawa ay nag-ayos ng mga big at binuksan ang mga bodega ng bigas. Tinanggal ang buwis ng mga mamamayan sa Jiangnan, siguro. Mabilis na mapipigilan ang kalamidad. Salamat kay Prince Chi, na matapang na ipinaglaban ito sa korte. Kaya't mabilis na naaprubahan ang relief operation. Xie, magaling ang napili mong asawa. Marunong sa etiketa at higit sa lahat, may malasakit sa mga tao. Sa tingin ka o. Mas maganda ang panlasa mo kaysa sa kapatid mo. Nanay, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Di bukas, magpapamigay ako ng lugaw para sa mga biktima. At hindi kita bibigin sa hinaharap. Kung ganon, bukas ay pupunta ako sa mga kababaihan na kakilala ko para ayusin ang relief operation. Congratulations host, na alerto ang emperador sa baha sa Jiangnan. Nakontrol ang kalamidad sa Jiangnan. Nabawasan ang gulo ng mga refugees. 35% na ang progress sa pag-save ng Great Zhao. Pwede na bang kunin ang reward? Oo naman. Sa System Mall, available na ang basic rewards. 3 pagpipilian, 1 Maro cleansing pill. Nakakapagpagaling at nagpapahaba ng buhay, 1 bots ng beauty cream. Nakakaganda at 1 black jade ointment. Nakakapagpagaling ng putol na limbs. Ang una ay maganda. Pipiliin ko ang 3. Gaya ng inaasahan ko, iyon ang pinili mo. Siyempre, ito ang pagkakataon para makalakad ulit si nanay. Hindi ko palalampasin ito. Nanay, halos ko nang makalimutang sabihin, ito ay isang ointment. NA nakahakeo. Pwede itong gamutin ang putol na limbs, subukan mo. Salamat. Zhao Zhao. Nanay, subukan mong tumayo at lumakad. Gumaling na ang paa ko. Zhao Zhao, salamat sa iyo Zhao Zhao. Huwag kang umiyak nanay, simula ngayon ay maganda na ang buhay natin. Tatay, nanay, simula nang mawalan ako ng paa, naranasan ko ang hirap ng buhay. Marami akong natutunan at ngayon ay sasabihin ko sa inyo. Hiwalay na kami ni Prince Chai. Kakakalayo lang ng paa mo. Bakit kayo hiwalay? Xie, zinaktan KBA ni Prince Chi? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. Ate, tulungan mo ako. Hindi, tatay, nanay, nahirapan akong makalakad ulit.
Ayokong maging bilanggo sa bahay dahil sa kasal. Gusto kong gamitin ang mga paakong ito para libutin ang magagandang lugar. At gumawa ng mga bagay na may saysay. Sai. Gusto kitang palayain. Kung desidido ka na, susuportahan na lang kita bilang iyong ama. Tsihe, hindi ka hadlangan ng iyong ina, pero tandaan mo, palaging magpaalam sa akin na ligtas ka. Ay, Prinsapche. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito ngayon? Miss Jijay, saang silid kayo? Nandiyan. Hoy, Katulong. Wala kang malasakit, tulungan mo si Prinsipchi. Samahan mo siya. Siege. Tatay, kahit hindi ka nasunod-sunuran, naging palaboy ka naman. Naglakas loob kang pumunta sa bahay aliwan. Tara, pasok muna tayo at tingnan. Tara, sigurado ka bang nakita mo si Nangong Haushao? At si Prinsepe Chai na pumunta sa Zuchenfeng? Prinsesa, nakita ko mismo. Magaling. Nababahala ako na hindi ko makuha ang kanilang kahinaan. Ihatid mo ako sa lolo kong hari. Miss Yeye, dumating si Prinsipe Chi. Prinsipe Chi. Anong kanta ang gusto mong pakinggan ngayon? Hindi ako makikinig ng musika ngayon. Gusto ko lang magpaliwanag. Ay, Prinsipe. Bakit ka ganyang kalasing ngayon? Bakit hindi niya ako mahal? Sobra ko siyang mahal. Arg. Ah, nasaktan pala ang puso ng prinsep. Zinobea ang babeng nasa puso Montag? At bakit hindi ka niya mahal? Ang aking prinsesa. Kasalanan ko sa kanya. Tito, parang naglalasing lang dahil sa problema. Hindi para magliwaliw. Anong pinagkaiba? Kung malaman ng ina mo, lalong wala ng pag-asa. Prinsep, kung mahal mo ang iyong prinsesa, hindi ka dapat pumunta sa ganitong lugar. Hindi ba't lalo mo lang siyang ilalayo? Bukod pa riyan, kung malaman ng pamilya ng prinsesa na pumunta ka sa Zuchanfeng, hindi ba't magagalit din ang pamilya niya? Tama ka. Anong dapat kong gawin? Siguro. Pwede mong simulan sa pamilya ng prinsesa at unti-unti. Gamitin ang tunay na damdamin upang maakit ang prinsesa. Halimbawa, Miss, May problema. Lasing na lasing si Wang Yushi. pinipilit kanyang samahan at pumasok na siya ng walang paalam. Hindi maganda. Si Wang Yushi ay matalik na kaibigan ng biyenan ko. Huwag na huwag siyang dapat malaman na nandito ako. Prince, doon ay lawa. Gusto kong pumasok. E di sabihin mo sa akin saan ako itatago. Kama, pwedeng magtago sa kama, doon ka. Ako, pumasok na, ano ngayon? Miss, Ano, yang tuno? Zhao Zhao, bakit kayo nandito? Tatay, huwag na ninyo kaming pakialaman. Ayaw mo rin namang malaman ni Wang Yishi. Na pumunta ka sa Zuchanfeng, DBA?
Mali ang narinig ninyo, Yushi. Ano po ang dahilan ng inyong pagpunta kay Jiyu ngayon? Nasaktan na naman ako ng asawa ko. Jiyu, paano ko ba maibabalik ang aking pagiging ama ng tahanan? Bakit po kayo sinaktan ng inyong asawa? Ngayong pagkakataon, Binilhan ko ng bagong damit ang asawa ko, pero maliit. Sinabi ko nang walang mali siya sa asawa ko. Mahal, parang lumaki ka ulit. Narinig ng asawa ko, sinaktan ako ng sunod-sunod. May mga bukol sa ulo, namaga ang mata ko pa ang panda. Bukas may pasok pa ako sa korte. Paano ko ipapaliwanag ito sa mga kasamahan ko? baka pwedeng sabihin ninyo na nabunggo lang kayo. Tama ka. Yushi, umuwi na po kayo agad. Kung malaman ng asawa ninyo na nandito kayo sa akin, baka ako rin ang saktan. Ay naku. Tama ka, alis na ako. Hala. Tandaan mo, hindi ako takot sa asawa ko. Malapit ng gabi, natatakot ako baka matakot ang asawa ko sa bahay. Alis na ako. Miss, may problema. Lasing na rin ang Left Chancellor. Pinipilit kanyang samahan, hindi na namin mapigilan. Ang Left Chancellor ay tiyuhin ng asawa ko. Kung malaman niya, patay ako nito, bilis. Palayasin mo na ako. Ay, lava yan. Chancellor, sa ilalim ng kama. Si, Bilis. aray. Tingnan kaon gayon. Sino ang may lakas ng loob na hadlangan ang punong ministro? Maliit. Punong Ministro. Ha ha ha. Tagapagsyasat, hindi mo rin gusto na malaman ng iyong asawa ang iyong pagpunta sa Zuichanfeng. Aray. Ha ha ha. Airy. Ito, kaunting pasasalamat. Tatlo na ang pumasok, kaya pa ba ni Jiyu? Nahapin ang lahat. Hindi ko alam, sapat na para sa isang laro ng leaf cards. Talagang astig ang top performer ng Zuichanfeng. May kakayahan talaga. Ang galing, ha ha ha. Punong ministro, may problema ka na naman ba ngayon? At gustong magpaliwanag kay Jiyu? Wala akong problema, punong ministro. Simple lang, malibok lang ako. Masama. Punong Ministro. Magpakabait ka, si Jiyu ay nagbebenta ng sining hindi katawan. Wala akong pakialam. Ngayong gabi, ikaw ang matutulugan ko. Kaliwang punong ministro, magpakabait ka, kung hindi ako tatawag ng tao. Tumawag ka, walang saysay ang iyong pagsigaw. Magtanong ka. Ang punong ministro ay nang aapi, nang gagahasa, at walang ginagawang mabuti. Grabe ang pang-api. Sabay-sabay, atakahin siya. Siege. Ikaf. Bakit kayo nandito? Balita ko ay mayabang ka. Mga kasama, atakhin.
Hahaha, bukas, hindi lang ako ang magiging katatawanan ng mga kasamahan, hahaha. Mabuti, matagumpay ninyong ginagalit ang punong ministro. Pumasok kayong lahat. Patayin sila. Aray, kayo ay pumatay ng opisyal ng korte at prinsip. AMEA, maghintay ka, bukas ay isusumbong kita kung mabubuhay ka hanggang bukas. Pag-usapan natin. Patayin sila. Zawzaw, huwag kang matakot, protektahan ka ng tatay. Tatay, mahina ka sa laban. Oh. Hahaha, ay, akala ko kung gaano kalaki ang kakayahan mo. Ganon lang pala. Aray. Left Minister. Kahit papaano, magkasama tayong opisyal. Mayroon pa akong 80 taong gulang na ina at 8 taong gulang na anak. Patawarin mo na ako. Ngayon ka lang humihingi ng tawad. Huli na. Aray. Minister Wang, bakit wala kang hangganan? Hinihingi mo pa ang tulong ng salbahing ito. Ang pagkamatay ay parang sugat lang na kasing laki ng bibig ng mangkok. Ano ang kinakatakot mo? Minister, takot din ako na magkaroon ng peklat. Tigilan mo na ang kakulitan. Patayin niyo sila. Meron pi abeng iba? Lahat, sugot. Hahaha. Matanda, wala kang galang sa laban. Kahit gaano kataas ang martial arts mo, akot pa rin sa kutsilyo. Sa dami ng tao ngayon, aya pa kaya nitong batang ito? Binabalaan kita na itigil mo na ito. Ngayong gabi sa Zuchanfeng. Sa dami ng tao, kung kumalat ang masasamang ginawa mo, tiyak na hindi mo matatakasan ang parusang kamatayan. Ang mga ginagawa ko ay may kumpletong preparasyon. SA toto lang. Ang mga tauhan ko ay pinaligiran na ang buong Zuchanfeng. Kahit isang langaw ay hindi makakalabas. Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa akin? At imbestigahan ng aking ama? Kahit ang Diyos mismo ang dumating ngayon. Hindi ako natatakot. Talaga? Kung ako mismo ang dumating, hindi ka pa rin natatakot. Your Majesty, bakit kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman ang kapangyarihan ng aking mabuting left minister. Your Majesty, ako? Nagbibiro lang ako sa kanila, Your Majesty. Kung may lakas ka pa, subukan mong magyabang ulit. Dalhin niyo siya. Sino ang nagbalita sa aking ama para iligtas tayo? Oo na. Niangong Zhao Zhao, tapos ka na. Kapag nalaman ng lolo kong emperador na naglalasing ka sa brothel, Tiyak na hindi kanya palalagpasin ng basta-basta. Mabuting tao pala, ikaw ang nagdala ng tulong sa amin. Mabuting tao. Ang bait-bait talaga ng munting prinsesa. Hahaha. Mahal kong pamangkin, hindi na sayang ang pagmamahal ng iyong tiyuhin. Kung hindi ka dumating ngayon, lahat kami ay masasawi sa kamay ng kanselor, hahaha. AKO? Tiyuhin, sinasabi mo bang ako ang nagligtas sa inyo? Tema. Terra N.A. Si. Ako pala, nakagawa ng mabuti sa hindi inaasahang paraan. Ang aking mabuting anak, apo, at mga ministro ay naging matapang nangga. Nagtulungan pa kayong pumunta sa pugat ng aliwan. Ama, kahit papaano ay marangal ako, ngunit si Minister Wang. Kagabi ay sumuko sa pananakot ng kanselor, walang tibay ng loob. Naku, Prinsip Chi, kahit papaano ay may isang gabi tayong pinagsamahan. Patawarin mo na ang matanda. Isang gabi? Si Prinsipe Chi at Minister Wang? Sino nang may isang gabi sa kanya? TSK, mukhang gutom na gutom si Prinsip Chai. Kaya kahit si Minister Wang ay kanyang kinain. Kadiri. Mali ang salita ko. Isang gabing pagkakaibigan. Sabihin ninyo. Ano ba ang hinahanap ni Prinsip Chi kay Minister Wang? Edad? O kaya'y pagiging madungis? Baka nga. May nabasa ang asawa ko sa mga kwento. May mga lalaking nakakaiba ang palasa. Hoy, tama na. Lumalabis na kayo.
Congratulations host sa pagdungaw at pagbunyag sa tunay na mukha ng kanselor. Naalis ang pinakamalaking buwaya sa korteng at napigilan ang pagpatay sa tapat na si Jiang Qingdao at ang kanyang pamilya. 55% na ang natapos sa pagliligtas sa Great Zhao. Pwede kang pumili ng pangalawang premyo. Ano-ano ang MGA Primayang Puid? Premyo 1, pisikal na katangian, pag-iwas sa kapahamakan. Premio 2. Pisikal na katangian, hindi tinatablan ng lason. Premyo 3, pisikal na katangian, hindi tinatablan ng patalim. Host, pumili ka. Gusto ko lahat. Alin kaya ang pipiliin? Ano ito? Napakamakapangyarihan. Kung ako ang makakuha, AME, hindi ko naman kukunin ang sa aking apo. Hindi ako ganun kabastos para agawin ang kapalaran ng aking apo. ITONA. Pag-iwas sa kapahamakan, ang swerte ang pinakamalakas. Ay yung mga may pagkukulang, ano ang dapat na parusa? Lolo, kung papatayin o pahihirapan mo kami, gawin mo na ng mabilis. Ziga, Minister Wang, Prinsip Che, bawas sahod ng 3 buwan. Kayong dalawa, isulat ang analets ng 100 bises para maging tunay na gentleman. Tumayo na. Huwag naman, Lolo. Masakit sa kamay ang ganun karami. Kahit papaano, nakatulong naman kami. Sa paghuli ng isang buwaya sa gobyerno. Pui bang. Maging kapalit ng parusa? Ikaf talaga. Walang disiplina, walang kaayusan. Dapat may reward at punishment. Lolo, ano naman ang premyo? Mabuti. Kung gayon, gagantimpalaan kita. Bukas, papasok ka sa Gozichan para mag-aral. Mag-aral? Ha. Huwag po, Lolo. Palagi kang pasabi. Dapat ka talagang turuan ng mga guro sa Gozichan para mabago ang ugali mo. Ano naman ang gantimpala para sa kanya? Balak kong pawiin ka sa iyong bansa. Totoo po ba ang sinasabi ng emperador? Hindi po dapat, Emperador. Ang hostage ay mahalagang sandata ng Great Zhao. Pa-kontrolin ang Great Jin. Huwag po nating pawiin ang hostage. Desisyon ko na. Gayon. Magulo ang Great Jin. Walang silbi ang pag-iwan ng hostage dito sa Great Zhao. Wala na itong pakinabang. Salamat po, Emperador. Huwag kang magpasalamat. Ginagawa ko rin ito. Dahil kay Zhao Zhao. Xiao Haozi, kapag nakawi ka na sa Great Jin, huwag mong kalimutan. Ang kaibigan mong ito. Hindi, tatandaan kita habang buhay. Parang hindi maganda ang dating sinabi mo. Zhao Zhao, ito ang mascot in Great Jin. Ingate ng MOITO. Babalik ako para hanapin ka. Sige. Ama, hindi ko kayang panoorin ang batang ito na naglalaro sa aming hardin. Paalisin na natin siya agad. Ako naman, hindi ko kayang tiisin ang pagiging tamad mo araw-araw. Bukas, kailangan mong sumama sa korteng umaga nang hindi ka huli. Ama, huwag po. Haha. Kamatayan. Noyon, S.I. Zhao Zhao, ay paborito ng emperador. Nagkamali ba tayo? Sinira natin ang relasyon natin sa kanya. Palang palakasin ang aking reputasyon. Ngayon, may mga bagay na talagang wala na sa aking kontrol. Kamatayan, bakit hindi natin tanggapin ang bata? Lumaki siyang walang pamilya. Tiyak na naghahangad siya ng pagmamahal. Tama ka. Si Zhao Zhao ay 6 na taong gulang lamang. Bang siya, ganito na lang. Bukas, pumunta ka sa Gozichan at aliwin mo siya. Lanjit at lupa. Sansinukob at kalawakan. Kulog. Ang makalangit na kapangyarihan. Ang purpirang martilyo ng pagbagsak ng langit. Nangong Zhao Zhao. Tumutulo ang laway mo. Ay, oras na ng pagkain. Giro, Kane muna tayo. Ikaf. Sech, itigil muna natin ang klase. Pumunta na kayo at kumain. Yihi. Kane na tayo. Tara. Haha, Kane na. Haha. Inay, bakit ikaw pa ang nagdala ng tanghalian ko? Hoy, huwag muna galawin. Zhao Zhao. Inay, espesyal kong pinaghanda ang tanghalian mo. Gusto Montag bang kumain? Mukhang may masamang balak ka. Hindi kaya tae ang laman yan? Zhao Zhao, paano mo naisip na gagawin yon ng inay mo? Anak ka ng inay mo. Likas sa ina ang magmahal sa anak. Nung ako iisinakripisyo. Bakit hindi ka sumama sa akin sa kamatayan?
Inay, si Ete ay walang utang na loob. Bakit mo pa siya pinakikitunguhan ng totoo? NG Totoo? Ito, almond chake, di ba? Ito ang paboritong dessert ng inay. Tikman Montag. Kung totoo ang pagmamahal mo, bakit hindi mo alam na hindi ako pwede kumain ng almond? Asawa ng prinsipe, napakamura ng iyong pagmamahal. Ito naman, peach blossom cake, green rice porridge. Siguro may isa dito na gusto mo? Ito siguro ang paborito ni Sisi, di ba? Mukhang hindi alam ang asawa ng prinsipe na ako ilumaki sa hirap. Hindi nga ako makakain ng maayos. Ang ayaw ko talaga ay itong. Nga dessert na puro forma lang. Zhao, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Inay, ang tagal mong nawala. Namiss ka inay, Zhao. Zhao, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Paborito mong pata ng baboy at roast duck. May 2 gulay din, huwag kang pihikan, ha? Kainin mo lahat, alam mo. Alam talaga ng inay kung ano ang gusto ko. Zhao, kang gusto mo. Pwede kitang bigyan ng ganito sa susunod. Tema na, ay Hindi mo ba sinabi na si Sisi ang paborito mo? Sinungaling ka. Zhao. Asawa ng prinsipe, habulin mo na siya. Baka hindi ko na maibalik ang isang anak ko. Tapos malayo na naman ang loob ng isa pa. Mahal, parang bato ang puso ng batang iyon. Kahit anong gawin ko, walang epekto sa kanya. 6 na taong gulang lang naman siya. Naku, kung hindi ubra ang paraan na ito. Subukan nating bigyan siya ng konting hirap. Tapos iligtas natin siya sa peligro. Hindi ako naniniwalang. Hindi magbabago ang ugali niya. Pero, hindi kaya siya magduda. Gawin nating totoo ang eksena. Isama natin si Sisi. Gumamit tayo ng daya para walang magduda. Ang batang si Sisi, hindi pa nakaranas ng hirap mula pagkabata. Huwag kang mag-alala, konting gasgas lang ito. Hindi ko hahayaang masaktan talaga si Sisi. Susundin ko po ang lahat ng inyong utos. Aray, Zakit. Lanan. HMP. Alas 5 na ng umaga, Wangye, kung hindi kayo pupunta sa korteng, baka magalit na talaga ang emperador. Kung hindi siya pupunta sa Gozijan, hindi rin ako pupunta sa korteng. Ikaw na matanda, nakikipagkumpetensya pa sa bata, walang hiya. Ano naman? Magsumikap tayong pareho o magpakatamad tayong pareho. HMP. Sige na, hindi ko na kayo pagtatawanan. Mayor Domo. Ihanda mo ang almusal ko pagkatapos ko kumain. Alis na ako. Bigyan mo rin ako ng isang plato. Opo, Wangye. Hui, ano yun? Wala naman na. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Tatay, kain ka ng lugaw. Ang sarap ng lugaw ngayon. Lanan. Amy, pangit na tatay, gusto mo pa akong talunin. Nilagyan ko ng bawang ang lugaw, maghanda kang tumae ng buong araw. Ayos itong malikot na batang ito, nagplano palaban sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas magaling. Lanan. Aray. Nakuha ko na, akin na ito. Sa'yo naman talaga yan, baon ko sa'yo, bakit mo kinukuha? Kain ka pa ng lugaw, sabay na tayong alis. Tatay, ang bite mo. Naku, mga apo ko, sumakay na kayo sa karwahe. Baka mahuli na tayo sa oras. Tara na. Ngayong mayroon bang mga bagay na dapat pag-usapan? Ako po ay may sasabihin. Hala, umalis kayo, hindi ko na mapigilan. Naku, itong 7th Prince, ano ba ito? Ano ba ang amoy, ang baho?
Ama, baka may kinain po ako ngayon na hindi maganda sa tiyan. O sige na. Ipagpatuloy na natin ang pagpupulong. Hindi ko na talaga mapigilan, pasensya na po kayong lahat. Hindi ko na talaga mapigilan. Aray. Naku, ano ba ito? Segish, papos na ang pulong ngayon. Uvian na. Hayop ang bata ka. Dahil sa'yo, napahiya ako ng todo ngayon. Dapat umepekto na yung laxative na kinain mo. Aray, Prinsesa Jian, paki-explain na itong policy paper. Ay naku, nadali akong matandang to. Guro, sumasakit tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Kung hindi mo alam, sabihin mo, bakit ka pa nagdadahilan? Baka naman. Nagkamali ako kay Prinsesa Jian? Prinsesa Jian. Sagutin Montag ulit. Eri ko po. Ilang bises kang pumunta sa CR ngayon, yung din ang bilang ng kopya ng policy paper na gagawin mo. Guro, hindi ko talaga sinasadya. Ahahaha. Zhao Zhao, Hija. Sumikat ka na sa buong Imperial Academy ngayon na. Galit na galit ako sa'yo, tatay. Sinira mo reputasyon ko sa eskwelahan. Hindi kita patatawarin. Aray, hayop kang bata ka. Ako. Ngayon lang talaga kita pagtutuunan. ya. Zhao Zhao, dumating na si tatay. Zhao Zhao, Tari, dumating ka pala para iligtas ako. Ang saya. May kasama ka bang ibang tulong? nakita kong nahuli kayo kaya tinawagan ko lang. Ang guro sa Imperial Academy. Ako lang mag-isa ang dumating. Tatay, tuwang-tuwa ako at dumating ka. Pero, nakalimutan mo bang mahina ka sa laban? Hindi ba't isa ka na namang dagdag biktima? Para sa mga kidnapper? Sige na, habang wala pa yung mga nakaitim, umalis na tayo. Bilis, Monica ane. Bakit AKO ang mauna? Huwag kang mag-alala. Siyempre, hindi ako mapalagay. Kung ikaw ang maiwan. Nandan sila. Tara, bantayan muna natin yung zirang templo. Mamaya darating na, ang amo natin para magligtas. Pag nakita niya nasaktan ko ang munting prinsesa, hindi pa siya magagali sa akin? Okay lang, sabihin ka NG amo. Mas magiging believable ang eksena kung masasaktan ng konti ang prinsesa. OPO, AMA. Hindi ako naniniwala. Zeno, Iniligtas ninyo ako minsan. bilis, tumakas sila. Tara, tumakas na rin tayo, hindi nila sasaktan talaga si Sisi. Sandali. Pasensya na, ang bagal ko tumakbo. Takbo, ano NG nangyari? Malas, Prinsipe, tinakasan tayo ni Prinsip Chi kasama si Prinsesa Jian. Narinig niya ang plano natin. Mga walang kwenta. Kahit simpleng bagay hindi nyo magawa. Habulin.
Kapag nahuli, patayin agad. Opo. Pumite. Pero si Zhao Zhao. Kapatid kayo naman siya sa dugo. Zhao. Bundok na sa harap. Ingnan natin saan kayo tatakas. Tulong. System. Huwag mag-alala, host. Aktivate ka una ang aura ng pag-iwas sa kapahamakan. Tumalon ka na lang ng tiwala. Nanginginig ang tuhod ko. Tara. Sinasabi ninyo, ang prinsip ang nakidnap sa inyo? Tema, Lolo. Nakakita pa ako ng token na nahulog sa tauhan ng prinsip. Ha? Mahal na hari, ang token na ito ay simbolo ng mga nalalabing rebelde ng nakaraang dinastiya. Imbestigahan ninyo para sa akin. Alamin ang katotohanan. Ano ba talaga ang relasyon ng prinsip sa mga rebelde ng nakaraang dinastiya? System, sa tingin ko may malaking sabwatan dito. Ang prinsipe ay lehitimong tagapagmana. Bakit pa siya magkakaproblema? Sa pakikisalamuha sa mga rebelde? Mahal na hari, si Prinsesa Sisi ay humihiling ng audience. Sisi, bakit ganyan ang itsura mo? Lolo, may sasabihin pa kayo. Ano yun? Tumayo ka at magsalita. Lolo, ako po'y nakarinig ng totoong pagkatao. N.I. Tatari. Siya po pala ang prinsipe ng nakaraang dinastiya. Ang anak ka o kay Vanui. Saan napunta? Gusto mong malaman? Tanungin mo sa impyerno ang dating reyna. Mga guwardiya, protektahan ang hari. Ito'y kudeta. Akala mo ba wala akong prepasyon? Totoo ang sasabihin ko sa iyo. Hakbong Tango Wardia. Lahat sila ay mga tauhan ko na. Ang daldal mo. Hindi ako karapat-dapat maglingkod sa inyo. Eri. Nan Gongjin. Hindi mo kaya? Anong hindi ko kaya? Tatay, tumigil ka na. Patawarin mo na sila. Umalis ka diyan. Kung susunod ka sa akin, maaari kang manatili bilang aking panganay na prinsesa. Hiwag, Sisi. Pinatawad na kita sa pagtataksil mo. Ngunit hindi ka pa rin nagsisisi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangongjin. Si Sisi ay iyong sariling anak. Paano mo siya mapapatay? Tao ka pa ba? Isang anak lang yan. Kung gusto ko, si Wang Shu ang magbibigay sa akin ng mas maraming anak. Halama. Wala kang konsensya. Muntik ko nang makalimutan ang maliit na salot na ito. Mula nang bumalik ka, palagi akong nabibigo. Pero okay lang. Basta mamatay ka, wala nang hahadlang sa akin. Lahat, sumama kayo sa akin. Patayin ang mga rebelde at protektahan ang hari. Lahat ng mga rebelde ay napatay na. Nan Gongjin. Zumuko ka na. Hindi pwede. Nasakop ko na ang lahat ng guwardiya sa kabisera. Saan kayo kumuha ng mga sundalo? Siyempre mula sa aking hukbo ng Jin. Zhao Zhao. Nakuha na ng aking ama at ina ang trono. Pinadala nila ako para tulungan ka. Sabi kayo na nabiye, tama ang kitab kayo sayayo. Ikaw ang sumira sa mga plano ko. Kahit hindi ako maging hari ngayon, papatayin kita. Hanggat nandito ako, walang makakapanggulo kay Sao. Dalhin niyo siya. Lolo, tawagin mo ang mga doktor. Malapit nang mamatay si Sisi. My lord, kakaiba ang puso ni Eunuchwu. Hindi naman malubha ang sugat niya, pero wala nang pag-asa si Princess. Ting, congrats sa'yo. Na-expose mo ang tunay na pagkatao ng prinsip. Naiwasan mo ang paghihimagsik niya. 75% na ang nasave mong Zhao Dynasty. Pwede kang pumili ng 2 premyo. Ayaw ko ng premyo. Gusto ko siyang mabuhay.
Tinanggap ang hiling mo. Pinagsama ang premyo bilang isang resurrection pill. Uminom nito at mabubuhay ang patay. Ong weird. Biglang lumakas ang pulso ni Little Princess. Malamang ay magigising na siya sa ilang sandali. Lolo, bakit may alam ka palang martial arts? Bagamat ako'y isang civil official, may konting alam din ako sa martial arts, hehe. Ang martial arts ko ay itinuro ng iyong lolo. Ang rebelde na sinangong Jin ay nagtangkang maghimagsik sa palasyo. Napakalaking kasalanan. Ayon sa utos ng emperador, bitayin agad. Mahal na emperador, pakiusap po, patawarin ninyo ang aking asawa. Sasabihin ko po sa inyo kung sino ang tunay na prinsap. Ang tunay na prinsap. Siya mismo ang nag-utos na patayin ang inyong anak na babae. Ililigtas mo pa rin siya? Ililigtas. Kahit sino. Ay walang katumbas ang kanyang lugar sa puso ko. Ipakutos. Ang rebelde na sinangong Jin ay ikukulong na lamang. Balayin ang mga kamay at paa. Itapon sa Huangju Temple at huwag nang payagang lumabas habang buhay. Salamat po, mahal na emperador. Gayon. Maaari mo na bang sabihin ang iyong sekreto? Ang tunay na prinsap. Siaki. Ha? Huwag mo akong tawaging ganyan, hindi tayo close. Ang aking asawa ay ang prinsip ng nakaraang dinastiya. Pagkatapos bumagsak ang nakaraang dinastiya, may isang imperial concubine na nagdadalang tao. Mix SA Maiten Kurz. Pagkatapos. Ang prinsesa at reyna ng nakaraang dinastiya ay nanganak ng sabay. Kaya pinalitan niya ang mga sanggol. Ibig mong sabihin, si Prince Chi ay ang anak ko at ni Wanyi? Buti na lang. Buti na lang at palagi kang nasa tabi ko. Noon. Hindi kita naging patas. System. Bakit kaya't natapos na SI Nangongjin? Hindi pa rin natatapos ang pangunahing misyon na iligtas ang Gretz Hao? Host, ang kasaganaan at katatagan ng isang bansa ay hindi lamang nangangailangan ng pagpapanatili ng kaayusan sa loob at labas, kailangan din ng mahusay na tagapagmana. Naintindihan kayo na. Ang problema ay nasa aking walang kwenteng AMA, tama ba? Talagang matalino ang host. Hey! May mga tao pa ring naglalaro ng crickets. Hindi na magtatagal ang aking ina. Ay tatakas na kasama ng iba. Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mabaralen? Noong huli, si ina at lolo ay pumatay sa mga rebelde at ang kanilang kagitingan ay nakapukaw sa maraming binata. Ngayon, ang mga manliligaw niya ay parang isda sa ilog. Tulad ni Tiniente, ng Tapnocher at ng Batang Mandirigma. Lahat sila ay nagkukumahog sa bahay ni Lolo. Para lang makita SI na. Hindi ko alam kung sino ang magugustuhan niya. Dati, may advantage pa si Itay dahil sa kanyang itsura. At dahil sa akin, ang kanyang munting paborita. Malapit sa puso ni Ina. Para kayong magkasundo ulit. Sayang na lang. Ano ang sayang? Sayang, ang mga manliligaw ni Ina ay napakagaling. Itay, ang alam mo lang ay maglaro ng kuliglig. Tingnan mo, saan ka? Makakapantay sa kanila? HMP. Simula ngayon, hindi na ako maglalaro ng kuliglig. Magsisikap ako ng husto. Para karapat dapat kay Xaye. Tao. Vangye. Ipagbili mo ang lahat ng kuliglig na ito. Hindi lang kuliglig, pati mga manok at ibon. Lahat, ipagbili. Wangye, sa wakas ay nagsumikap ka na.
Akala mo, hindi kita mapapagaling. Ang hirap basahin itong mga libro. Para lang pantulog, wala namang silbi. Ama, huwag mo nang basahin. Magpahinga ka muna. Si Tapnocher may bagong tula para kay ina. Pinuri pa niya ang galing nito. Magaling lang sa pagsusulat. Lele. Magsisikap ako. Wala na siyang laban. Mabuti, mabuti. Talagang magaling si ina. Itay, sa susunod, ayain ko si ina. Siguradong magkakasundo kayo. Ako ay mag-aaral ng mabuti, alamin ang lahat. Para mapahanga si Xehe. Magaling. Itay, narinig ko na hindi ka na naman pumasok sa umaga. Ano ba ang silbi ng umaga? Puro matatanda lang. Ang daldal nila nakakasawa na. Kaya pala, ang bagong chancellor ay himingi sa emperador. Nang basbas para pakasalan si ina. Hindi mo alam? Ano? Itay, walang kwenta ang puro aral. Ang bagong chancellor. Hindi lang marunong, matalino pa. May malalim na pananaw sa buhay ng mga tao. Gustong-gusto siya ng lolo. Hay. Bakit ang dami kong kalaban sa pag-ibig? Ibig sabihin magaling si nanay, magaling ang panlasa mo tatay. Pero hindi ko kayang talunin lahat ng kalaban ko, hay. Sumisigaw ka, ene? Kaninang tinanong ka pa ni nanay. Bakit hindi ka na nagpapakita? Parbang may konting lugar ka pa sa Pasonaya. Meron pa namang konting lugar para sa'yo. Totoo ba? Siyempre naman tari. Isipin mo, kahit magaling sa left minister. Hindi ka rin naman pahawi. Basta't magaling ka sa usapin ng estado araw-araw. Tiyak na mapapansin kang lolo mo. Pakasakaling. Ibigay na niya ulit sa'yo si nanay. Tama ka, Zauzhaw. Kailangan kong magsumikap. Hanggat hindi ka namamatay sa pagod. Magpakapagod ka ng todo. Ano ang pananaw mo sa sitwasyon sa Hilagang Kanluran? Sa tingin ko dapat unahin ang mga mamamayan, buksan ang mga bodega ng bigas. At tulungan ang mga naghihirap. Talagang lumaki na ang aking chi. Kumpiyansa akong mayaalay mo ang kaharian. Your Majesty, ang maliit na prinsesa at si Miss Jiang ay humihiling ng audience. Papasukin Montag sila. Ipapasok. Emperador. Nais kong humingi ng basbas para sa kasal. Oh. Sabihin mo, sino ang mapalad na binata? Ama, maaari po ba akong umalis muna? Saan ka pupunta? Dito ka lang makinig. Nais kong humingi ng basbas para sa kasal namin ni Prince Chai. Hindi ako nagkakamali, no? Naku, ang hina mo. Nakakahiya ka sa prinsesa. Ano, ayaw mo? Siyempre gusto ko. Ding. Congratulations host, matagumpay mong naitaguyod ang isang walang kwentang prinsay. Na si Nangong Chi bilang isang mahusay na pinuno. 100% na natapos ang misyon para iligtas ang Great Xiao. Host. Maaari kang pumili na bumalik sa modernong panahon. Ang pipiliin ko ay ang Great Xiao. Sigurado ka ba host? Kahit na ulila ka rin sa modernong panahon, maraming hirap sa pamumuhay sa sinaunang panahon. Sigurado. Ang desisyon ng host ay naipasa na sa headquarters. Hala.
Bigla kong natuklasan na may regalo pala ang headquarters sa'yo. Isang golden finger. Ano yan? Ang mga taong may malaking swerte ay nakakarinig ng iniisip ng host. Ha? Hey, yung mga asar ko, naririnig nila? Tama. Ha? Hoy, wag kang mag-alala, yung ginawa mo sa akin, tayo. Mag-uusap pa tayo ng masinsinan. Hiwag naman.